Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 321 Who Dares to Disobey? Pagkatapos ng magulong pag-urong ni Beast, alam niyang kailangan niyang magmadaling bumalik, linisin ang lahat ng dumi, at pagkatapos ay bumalik kasama ang kanyang mga armadong tauhan. Bilang boss ng underworld ng Shore County, umasa siya hindi lamang sa kanyang mga kamao kundi sa isang squad ng mga gunmen. Sa mga baril sa kamay, sino ang maglalakas loob na sumuway? Nang makaalis si Beast, agad na binalingan ni Jennifer si Dino, galit na sinundot ng daliri ang ilong nito. Bea ng bata, pinatay mo ako. Patay ka na ba? Umabot si Dino at binigyan ng mapaglarong sundot sa baywang ni Jennifer. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan. Ano kababayan? Sabi mo patay ka na diba? So, I just wanted to check if you really are. Kung kaya mo pang sumigaw, at sumigaw ng napakasarap, parang buhay na buhay ka. Galit na galit si Jennifer, halos handa nang ubusin si Dino sa kanyang galit. Nagiging matapang na ang country boy, how dare he start making moves on her so casually. Ang ikinabaliw niya ay nang abutin siya ni Dino para sandutan, nakita niyang paparating ito at makakaiwas sana siya, ngunit hindi niya ginawa. Nakatayo lang siya doon ng mahigpit, hinahayaan siyang sandutin siya ng bumpkin na iyon. Walang sino mang lalaki ang humawak sa kanyang baywang, at ngayong si Dino ay naramdaman na niya ang matinding pagkawala, na parabang ang kanyang katawan ay biglang nadumihan. Hindi ito gagawin. Kailangan niyang i-settle ang score sa country boy na iyon. Kailangan niya ng kabayaran para sa kanyang emosyonal na pagkabalisa. Ibinagsak mo lang lahat ng tauhan ni Beast at itinapon mo siya sa septic tank. Nako, naalala ko ngayon, yung mga lalaking nakabangga natin kanina ay pinamunuan ng anak niya, kaya itinapon mo rin siya sa septic tank. Ngayon, sinaktan mo talaga si Beast. Kailangan mong harapin ang gulo na ginawa mo mismo. Ang linya ng pag-iisip ni Jennifer ay isang bagay na madaling mahulaan ni Dino, kahit siya ay matalino. Jennifer, dinala mo ako sa Shore County. Hindi ba dahil gusto mong ako ang humawak sa gulo na tinatawag na Beast? It's your honor. For a country boy like you to run errands for me is your good luck. I'm not interested in running errands for you, though I don't mind warming your bed, sagot ni Dino na may kasamang pilyong tumawa. No matter what, si Jennifer ay minsan na niyang naging fiancé. Higit sa lahat, maganda siya at mainit ang katawan. Sayang naman kung nakuhanan siya ng ibang lalaki. Kaya naman, hindi naman talaga si Dino ay walang nararamdaman para kay Jennifer. Hindi ba lahat ng lalaki matako? Kahit sinong magandang babae ang makita nila, gusto nilang makuha nila ang lahat sa kanilang sarili. Get lost. You son of a gun, you better stop dreaming. You better stay away from me. If you dare climb to my bed, sisipain kita agad. Ano, ayaw mo sa kama? Sa sahig? Sa labas? Kahit anong gusto mo, game ako. Umalis ka na sa katarantaduhan mo at mag-isip ng paraan para harapin ang gulo na ginawa mo ngayon. Sinaktan mo si Beast, at hindi siya titigil para itapon ka sa septic tank, pinainom ka ng lahat ng dumi hanggang sa ito ay malinis. Kabanata 322 sa iyong awa. Masyadong mabaho ang septic tank. Hindi ako makainom niyan. Tsaka mabaho ang bibig ko. Paano kita hahalikan kung amoy dumi ang bibig ko? Biro ni Dino. Ikaw. Ipagpatuloy mo ang pagbubuga ng kalokohan, at gagawin kitang mute. Itikom mo ang aking bibig. Tiningnan ni Dino ng masama si Jennifer. At paano mo gagawin iyon? Ikaw. Ako. Nakaramdam na naman ng harass si Jennifer sa kanyang mga sinabi. Pinaglalaroan siya ng maldito na batang taga-bayan na iyon sa bawat pangungusap. Ngunit imbes na magalit, mabilis na inibon ni Jennifer ang usapan, bea ng bata, alam mo ba kung saan pumunta si Beast? Ano pa ba ang gagawin niya? Nagkatikip siya, halatang naliligo na siya. Pagkatapos niyan, malamang babalik siya na may kasamang mga tao para bugbugin ako. Hindi ka ba natatakot? Ano ang dapat ikatakot? Isa akong matigas na taga-bayan mula sa kabundukan. Kahit na magdala si Beast ng 100 tao, kaya kong ibagsak silang lahat.
Sa tingin mo ba malakas ang mga kamao mo? Hindi lang ang mga kamao ko ang malakas. I'm strong all over. As a man, how can I be strong? Pwede bang magseryoso kahit sandali lang? I am serious. Look at me, I'm the picture of honesty. I'm the most upright man in the whole wide world. Sa palagay mo ay maaaring manalo ang iyong mga kamao laban sa mga baril. Ang Beast ay may isang fully armed squad. Isang squad. Isang bangkus lang ng riffraff. Baka may ilang baril sila. Wala namang seryoso. Makakatalo ba talaga ang mga kamao mo sa mga baril? Ano ang sasabihin mo kung sinabi kong kaya nila? Ano sa tingin mo? Kung manalo ako laban sa kanila, kailangan mong sumang-ayon sa anumang kahilingan ko. Kahit ano pa iyon, kailangan mong sabihin na oo. At kung matatalo ka, maaari mong gawin sa akin ang anumang gusto mo. Deal. Pangako. Natuwa si Jennifer. Wala siyang pananalig na kayang manalo si Dino laban kay Beast at sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamao. Sa sandaling mabugbog si Dino, kailangan niyang mag-isip ng paraan upang harapin ang batang taga-bayan para masugpo ang kanyang galit. Tungkol sa paghawak sa Beast, si Jennifer ay naglakas loob na pumunta sa Shore County na may nasa isip na backup na plano. Mayroon siyang bestie na nagngangalang Ava Davis, isang kapitan sa New York City Police Department. Ang kailangan lang ay isang tawag sa telepono kay Ava, at hindi mangangahas si Beast na guluhin siya. Gayunpaman, nais lamang ni Jennifer na paamuin ang batang taga-bayan. Nais niyang parusahan siya at tumayo sa ibabaw niya na parang isang reyna na matagumpay. Siyempre, ayaw niyang mapatay si Dino ni Beast. Gusto lang niyang makita itong naghihirap ng kaunti, panuurin siyang natamba, pagkatapos ay itinapon sa septic tank, na magpapasaya sa kanya. Kaya naman, buong Tononabik na hinihintay ni Jennifer ang pagbabalik ni Beast, umaasa na makitang natakot si Dino. Upang mapanatili si Beast, nagsimulang mag-set up si Jennifer. Kumuha siya ng ilang mini camera sa kanyang LV bag at palihim na inilagay ang mga ito sa mga tagong sulok. Sa ganitong paraan, ang anumang ginawa ng hayop sa kanyang pagbabalik ay itatala. Kabanata 323 Huwag lalapit. Ang lahat ng mga video na nilalayong i-upload sa cloud bilang ebidensya ay maaari ding iharap sa korte. Gamit ang katibayan na ito, maliban na lang kung gusto ni Beast ng isang stint sa likod ng mga bar, kailangan niyang sumunod sa kanya. Ito ang plano ni Jennifer. Bumalik si Beast kasama ang kanyang mga tauhan at ang kanilang mga baril, na nagbabantang nakatutok kay Dino. Sa gayong lakas ng putok laban sa kanya, ang batang taga-bayan, gaano man katigas, ay tiyak na hindi makakalampas sa mga bala. Agad na nanimbalik ang kumpiyansa ni Beast. Anak ng bansa, pinahiya mo ako, itinapon mo ako sa septic tank na iyon at pinalunok mo ako sa dumi na iyon. Ngayon ay binibigyan kita ng pagkakataon. Tumalon ka sa septic tank at linisin mo ito sa pamamagitan ng pag-inom nito ng tuyo. Tapos siguro, baka lang. Baka iligtas ko ang buhay mo. Ano ang sinasabi mo? Gusto mong inumin ang septic tank na tuyo. Ang tangke na iyon ay may hawak na toneladang basura. Kahit ang isang tulad mo ay hindi kayang pamahalaan mag-isa, hayop. Ngunit sa mga tripulante na dinala mo, maaaring ito ay posible. Galit na iwinagayway ni Beast ang kanyang kamay, inutusan ang kanyang mga tauhan, baliin muna ang kanyang mga paa. Tingnan natin kung ganoon pa rin siya kaya yabang. Upang maiwasan ang anumang pagkakamali, apat sa kanyang mga tauhan ang sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga baril sa tuhod ni Dino, isa sa bawat binti. Halos agad-agad, ang kanilang mga daliri ay pansamantalang pinipiga ang mga gatilyo. Sa isang hindi maisip na pagsabog ng bilis, lumipat si Dino sa harap ng apat na lalaki at, sa isang mabilis na galaw, pinaikot-ikot ang mga bar aisles ng kanilang mga baril, pinaikot ang mga ito nang walang magawa. Habang hinihila ng apat ang kanilang mga gatilyo, isang pagsabog ng putok ang nagresulta sa isang nakakasilaw na kidlat, at ang nagresultang backfire ay naiwan ang kanilang mga kamay na naputol. Si Dino, na tapat sa kanyang sinabi tungkol sa pagpapadala sa kanila upang uminom mula sa septic tank, ay hindi pinansin ang kanilang mga pinsala at sinipa ang bawat isa sa kanila ng direkta sa basura.
Sa sunod-sunod na kabog at splashes, silang apat ay nasa septic tank, nilamon ang basurang tubig. Nang masaksihan ito, itinaas ng mga natitirang lalaki ang kanilang mga baril kay Dino. Ngunit bago pa man sila makapagpaputok ay nasa harapan na siya ng mga ito, pinaikot-ikot ang mga baril sa mga eskulturang metal. At tulad ng kanilang mga kasama, pagkatapos ng sunod-sunod na pigil na pagsabog, ang kanilang mga baril ay nag-backfire, na naputol ang kanilang mga kamay. Isa-isa silang ipinadala sa septic tank na parang mga missile ng tao, na nagsaboy ng basura kung saan-saan. Napatulala si Beast, nakatitig kay Dino na para bang nakakita ng isang halimaw na nilalang. Panay ang lapit ni Dino kay Beast. Ikaw, huwag kang lalapit. Ayaw mo akong sumama. Fine. Mag-isa ka lang tumalon sa septic tank, humigop ka ng kaunti, at hindi na ako lalapit. Pero kung hindi ka tumalon, kailangan kitang ilagay doon. Sarili ko. Kabanata 324 na nawala ka. Nang makita si Dino na patuloy na umaasenso, si Beast ay totoong nataranta. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang kababayang ito at tiyak na ayaw niyang bumulusok muli sa septic tank. Ang karanasan ng pagkahulog at paglunok sa carrooming iyon ay nag-iwan sa kanya ng pag-uuting higit sa anumang labanan ng kalasingan. Sa pagtatangkang alisin sa sarili ang baho na nakadikit sa kanyang katawan, kinailangan niyang mag-scrub ng hindi bababa sa 8 bar ng sabon. Upang maalis ang mabahong lasa sa kanyang bibig, dumaan siya sa 3 tubo ng toothpaste. Bro, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. Mabilis na binago ni Beast ang kanyang himig, na nag-aalok ng paumanhin nang makita ang pag-ikot ng tubig. Hindi pagkakaunawaan. Inutusan mo ang iyong mga lalaki na tutukan ako ng 100 baril at pagkatapos ay tatawagan itong hindi pagkakaunawaan. Hindi mo ba ginusto ang aking buhay? Kuya, misunderstanding talaga. Nag-dive na ako sa septic tank, please wag mo na akong ituloy. Simula ngayon, I consider you my big brother. Kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, agad na lumuhad si Beast sa harap ni Dino pagkatapos ideklara ang panatang ito. Pakitiwerin mo ako. Pagkatapos, lumingon siya, nakiusap siya kay Jennifer, nagkamali ako. Hindi na kita guguluhin muli. Kung sino man ang maglalakas loob na manggulo sa iyong pabrika, haharapin ko sila. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, magkaroon ng iyong kuya, huwag mo akong itapon sa septic tank. Nakatakdang tanggihan ni Jennifer ang anumang pagkakasangkot, ngunit pagkatapos ay naisip niya kung paano siya ginugulo ni Beast araw-araw. Ngayong pinaamo na siya ng batang tagabayan, ang katahimikan ay tila ang pinakamagandang opsyon. Alam na ang pagkilala niya kay Dino bilang nakatatandang kapatid ay nangangahulugan na hindi na niya ito mangangahas na abalahin pa siya. Tama na, bitawan mo na siya. Tutal mabaho naman talaga yang septic tank na yan. Tiniyak ni Jennifer si Beast, binigyan si Dino ng tango ng pagsang-ayon. Sige. Natutupad ang sinasabi ni Jennifer. Kumaway si Dino kay Beast. Magwala ka. Kung maglakas loob kang manggulo ulit dito, ipinapangako kong paiinumin kitang tuyo ng septic tank na iyon. Kuya, hindi ko nagagawin. Hindi na mauulit. I swear I'll never make trouble again. Nang matanggap ang kapatawaran, dali-daling kinuha ni Beast ang kanyang mga tauhan at umalis. Habang nakabulsa ang mga kamay, lumingon si Dino kay Jennifer na may tagumpay ng ngiti. Natalo ka. Anong gusto mo? May taya tayo, remember? Ngayong natalo ka na, kahit anong hilingin ko, kailangan mong pumayag. Ano ang iyong hinihiling? Tinanong ni Jennifer, bagaman sa loob nito, napagpasyahan niyang tanggihan siya anuman. Ipinapalagay niya na hihingi si Dino ng isang bagay na hindi karapat-dapat, isang bagay na hinding-hindi niya sisang-ayunan. Malamang na ninanais ng hamak na ito ang kanyang katawan, at hinding-hindi niya hahayaang madungisan ni Dino. Sa halip na diretsyong sagot, nag-alok si Dino ng bagtong. Hulaan mo. I don't guess riddles. Out with it, or the bet's null and void. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Jennifer ang kanyang pagbibilang, malinaw na naghahanap upang sirain ang kanyang pangako. 3, 2,
Isa. Kabanata 325. How dare you? Bago pa man makapagsalita si Dino, mabilis na nag-countdown si Jennifer. Ayaw lang niyang bigyan ng pagkakataon ng batang tagabayan. Tapos na ang countdown, so the bet is off the table. Which means, kahit anong hilingin mo, hindi ako pumapayag. Hindi ka papayag. Okay lang yan. Kung gusto mong maglaro ng ganito, kaya kong makipaglaro. Sasabihin ko na lang kay Beast na wala kaming kinalaman sa isa't isa, at maaari niyang patuloy na guluhin ang iyong sarili. Pabrika. At dahil hindi ako nakalink sa iyo sa anumang paraan, kung maaari kang lumabas sa short county ngayon, mabuti, iyon ay para sa debate. Si Jennifer ay nagngangalit sa galit ngunit sa parehong oras ay natakot. Anak ng bansa, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? I don't wanna do anything. You should be asking what Beast wants to do. The way he was looking at you was not as pure and innocent as my looks. Puro at inosente. Kitang-kita mo kung ano ka, asungot. Jennifer, don't tell me akala mo ipapatulog kita. Kaya pala tinanggihan mo ako bago pa man ako makapagsalita. Hey! Si Jennifer ay nagpakawala ng isang mapanuksong tawa at malamig na sinabi, na parang nakita niya mismo sa kanya, hindi ba ganoon? Of course not. Ako, sleep with you. That'd be a loss for me. I wouldn't let you take advantage of me like that. Anong sabi mo? I'm taking advantage of you. Talagang. Ikaw ay makakakuha ng mas mahusay na pagtatapos ng deal, at ako ay nalulugi. Ang huling bagay na gusto ko ay sinamantala mo. Kahit alam ni Jennifer na nagsisinungaling si Dino, hindi niya maiwasang magtanong, so what's your condition? 3 beses kang tumatahol na parang aso. Magwala ka. Galit na galit si Jennifer kaya binitukan niya ng sipa si Dino. Nang malapit nang tumama ang kanyang mataas na takong sa balat ni Dino, umiwas siya sa gilid, iniiwasan ang pag-atake nito. Namiss niya at nawalan siya ng balanse, nanginginig sa kanyang mga takong. Mabilis na inabot ni Dino at hinawakan siya sa baywang para hindi masaktan ang nakamamanghang dilag. Bitiwan mo ako, kilabot ka. Sumigaw si Jennifer, at nag-aatubili na binitawan siya ni Dino, na nagresulta sa isang kalabog nang bumagsak siya sa lupa. Ouch! Ouch! That hurts! You country bumpkin, papatayin kita. Bumangon si Jennifer mula sa lupa, hindi pinapansin ang kanyang masakit na baywang, at sinimulang hampasin si Dino gamit ang kanyang mga kamao. Hindi man masakit ang mga suntok niya, babae lang siya, kung tutuusin, ngumisi si Dino at nagbabala, ituloy mo yan, at baka lumaban lang ako. Hindi ka mangangahas. Smack! Mapaglarong sinampal siya ni Dino. Natigilan si Jennifer sa gulat, pagkatapos ay namula ang mukha niya sa kahihiyan. Ikaw! Anong nangyari sa'yo? Wah! Napaluha si Jennifer, na lubos na ikinagulat ni Dino. It was just a light tap, surely it's not that bad. Ikaw! Ikaw ang pinakamasama, ang gapang mo, ang sanggit mo. Kabanata 326 na pagbisita ni Nanay. Isang sopistikado at eleganteng babae ang pumasok sa opisina ng CEO. Siya si Avery Matthews. Kahit na siya ay 50, inalagaan niya ang kanyang sarili na siya ay mukhang higit sa 30, na nagniningning ng isang walang hanggang kagandahan. Si Avery, ang biolohikal na ina ni Jessica, ay isang pangunahing tauhan sa ikatlong ranggo na pamilyang Matthews ng prestihiyosong 8 pamilya ng New York. Noong bata pa siya, umibig siya sa ama ni Jessica, ngunit pagkasilang ni Jessica, iniwan niya ang kanyang pamilya at bumalik sa Matthews Fold. Bakas sa mukha ni Jessica ang kaunting sigla nang pumasok si Avery. Sa halip, ang ipinakita ay isang malamig na pagwawalang bahala. Anong dinadala mo dito? Tanong ni Jessica na malamig ang tono. Para kay Jessica, ang babaeng ito na iniwan siya bilang isang bata ay hindi ginagarantiyahan ang anumang init. Madalang na bumisita si Avery, at tila hindi ito para sa anumang mabuti. Hindi nagustuhan ni Jessica na makita ang kanyang ina. Sa katunayan, umaasa siyang hindi na makaharap si Avery. I'm your mother. Kakaiba ba na gusto kong makita ang anak ko? Sagot ni Avery. Napangisi si Jessica. Nanay ko.
Inaalagaan mo ba ako pagkatapos kong ipanganak? Kahit ano pa, nanay mo ako. Nandito ako para sabihin sa iyo na kailangan mong pumunta sa New York sa susunod na linggo para sa pagdiriwang ng ika-8 kaarawan ng iyong lolo. I got it. May iba pa ba? May meeting ako na dadaluhan. Sabik na si Jessica na mapaalis siya. Pwede ba tayong mag-chat saglit? Ilang taon na ang nakalipas simula noong huli tayong nagkita. Walang dapat pag-usapan. Jessica, don't forget, you're my daughter. Anong mararamdaman mo kung sinampal kita ngayon? Sige, gawin mo na. Inihilig ni Jessica ang kanyang mukha kay Avery ng mapanghamon. Itinaas ni Avery ang kanyang kamay na parang hahampasin, ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan siya at ibinaba iyon. Ito ay hindi maaaring dalhin ang kanyang sarili na gawin ito. Siya ay nag-aalala na ang pagsampal kay Jessica ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagtanggi na dumalo sa kaganapan ng kaarawan, na makakasira sa lahat ng mga plano ni Avery. Ang dahilan ni Avery sa pagpipilit kay Jessica na dumalo sa pagdiriwang ay nauugnay sa kanyang pag-aayos ng alyansa ng kasal sa pagitan ng kanilang pamilyang Matthew at apo ng mga Evans, isa pang miyembro ng 8 pamilya ng New York at pumangalawa, mas makapangyarihan kaysa sa mga Matthew. Kung magkakaisa ang dalawang pamilyang ito, tataas ang impluwensya ng mga Matthew, at sa kanilang suporta, maaaring hamunin pa ng mga Evans ang nangungunang pamilya sa New York, ang Perkins. Nang makitang nagpipigil si Avery, naisip ni Jessica na baka sa wakas ay nagpakita na ng konsensya ang kanyang ina. She provoked further, sasampalin mo ako, di ba? Sige, gawin mo na. Nilapit niya ang mukha niya. Si Avery, na natupok ng galit, ay hinayaan niyang lumipad pababa ang kanyang kamay, hindi lang sa mukha ni Jessica, kundi mapaglarong papunta sa kanyang likuran. Natigilan si Jessica. Ang kanyang ina ay hindi kailanman nagpakita ng gayong kilos ng pagmamahal. Will you talk back to me now? If you talk back again, baka gawing namumukadkad na bulaklak ang likod mo. Babala ni Avery, binigyan ng isa pang mapaglarong sampal si Jessica. I'm off to my meeting. I'm not dealing with this. Sabay tayong maghapunan. 8:00 ang flight ko pabalik ng New York, mungkahi ni Avery. Bagamat determinado siyang makitang ikasal si Jessica sa pamilya Evans upang pagtibayin ang dynastic union, si Jessica pa rin ang kanyang laman at dugo. Ilang taon na ang nakalipas, gusto niyang ibalik si Jessica sa New York, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang ama. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay at kawalan ng pagmamahal, hindi ibig sabihin na hindi mahal ni Avery ang kanyang anak. Kabanata 327. Hindi ko gagawin ito. Hindi alam ni Avery kung paano ipapakita ang kanyang pagmamahal. Ang mapaglarong sampal na iyon na ibinigay niya kay Jessica ay tila nagpainit ng bahagya sa lamig sa pagitan nila. Kung tutuusin, walang gaanong mga bata ang hindi napag-alita ng mapagmahal na kamay ng kanilang ina. Si Jessica, na lumaki ng walang ina, ay hindi pa nararanasan iyon hanggang ngayon. Para bang ang sampal na iyon ay bumawi sa isang piraso ng kanyang napalampas na kapilyuhan noong bata pa siya. Sa harap ng imbitasyon sa hapunan ni Avery, gusto ni Jessica na sabihing oo, ngunit pinili niyang tumanggi. Busy ako. I'm asking you to dinner. How can you be too busy? Once I've made the reservations, you better show up on time. If you dare not come, I'll smack your bottom until it hurts. Sa huling babalang iyon at isang mapaglarong hampas sa ilalim ni Jessica, umalis si Avery sa opisina, naglakad palayo ng may kumpiyansa na pag-click ng kanyang mataas na takong. Pagkaalis ni Avery, bumalik si Dino. Nang makita si Jessica na may bahagyang pamumula at isang ngiti ng lihim na tuwa, tinukso ni Dino, bakit napakasaya? Nakarating ka na ba sa kalokohan sa likod ko? Cut it out. Napadaan lang ang mama ko. She wants to go to dinner tonight. Wanna come with? Nagpasya si Jessica na isama si Dino para makita siya ng kanyang ina. Kahit na nasa trial stage pa sila ng kanilang relasyon, naramdaman ni Jessica na baka mahuhulog na siya sa tanggang ito. Kung totoong umiibig ba siya, hindi pa siya sigurado ang mga emosyon ay nangangailangan ng mas maraming oras para sa ganoong uri ng pagsubok. Ngunit ang pagdadala sa kanya upang makilala ang kanyang ina ay tama.
Gusto mong pumunta ako as what? Your husband. Husband, my foot. You're my assistant, my chauffeur, scoffed Jessica, leaving herself some leeway. Ayaw pa niyang gawing tahasan ang papel ni Dino, lalo pat hindi pa rin siya sigurado sa nararamdaman nito para dito. Sa ngayon, kahit na baka nahuhulog na siya sa kanya, napagpasyahan niyang maghintay ang anumang pag-unlad hanggang matapos ang kanilang isang taong pagsubok. Hanggang noon, sa publiko, ang tanggang ito ay maaari lamang maging katulong niya. Nang marinig na siya ay iniimbitahan lamang bilang kanyang katulong, si Dino ay tumanggi. Umiling siya, sinabi niya, sa harap ng iba, kaya kung gampanan ang papel mo bilang assistant mo, fine. Pero hindi basta-basta ang nanay mo. Hindi ako ma-relegate sa role na iyon sa harap niya. I won't, wag mong gawin. You won't do it. Do you think you have the right to refuse? Kapag may sinabi akong gawin mo, you're supposed to do it. You don't get to say no. Then after I meet your mom tonight, I'll call you Oni. Maglakas loob ka. What's there not to dare? We've known each other so long, do you really think there's something in the world I'd afraid to do? I've warned you in advance, we're having dinner with my mom tonight. If you dare to make any untimely moves, you'll face serious consequences. Anong kahihinatnan, honey? Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin? Don't you call me Yuni. If you keep this up, I'll staple your mouth shut. Inabot ni Jessica ang stapler sa mesa at ilang beses itong pinindot, kunwari ay tinatakot si Dino. Ngunit hindi siya madaling matakot, lalo na sa mga banta nito. He puckered up cheekily and goaded her, you wanna seal my lips. Eto na sila, send mo na sa kanila. Go on, do it. Siyempre, hindi napigilan ni Jessica ang sarili na gawin iyon, baka kailanganin niya ang bibig nito sa ibang pagkakataon. Ngunit pa rin. Smack! Isang mahinang sampal sa pisngi ang ibinigay niya kay Dino. Kabanata 328 siya talaga ang aking katulong. Nagulat si Dino. Sinampal mo lang ba mukha ko? Well, di ba nandyan lang ang mukha mo para sampilan ko? Kung gusto kong gawin, gagawin ko. Ganti ni Jessica, binigyan siya ng isang mahinang tapik sa pisngi. Ikaw, ano? May gusto ka bang sabihin? May meeting ako na dadaluhan. Bumalik ka at magpalit ka ng maganda. Huwag mo akong ipahiya ngayong gabi. Nang malinaw ang kanyang mga tagubilin, lumayo si Jessica, ang kanyang mataas na takong ay umaalingaw sa sahig, ang mga balakang ay kumpiyansa na umuuga. Noong gabing iyon, sa Provence Restaurant, isa sa mga pinaka-upscale na kainan sa New York, ang paboritong lugar ni Avery, nagpareserba si Avery sa tabi ng bintana. Ito ang pinakamagandang upuan sa bahay na may nakamamanghang panoramic view ng kumikislap na mga ilaw ng lungsod. Maagang dumating si Avery, nakasuot ng regal purple na gown na eleganteng nakabalot sa kanya, matiyagang naghihintay sa mesa. Ang oras ng pagpupulong ay itinakda sa alas 7. Gayunpaman, hanggang alas 7:15 lang dumating si Jessica. Si Dino, ang tanggang iyon, ay nahuli siya. Hindi masyadong naabala si Avery sa pagiging huli ng kanyang anak. Kung tutuusin, mahigit 20 taon na siyang absent, samantalang 15 minuto lang late si Jessica. Ngunit nagdilim ang kalooban ni Avery nang makita niyang hindi nag-iisa si Jessica. May kasama siyang lalaki. Sino ito? Tinuro ni Avery si Dino, tinanong si Jessica. Ako ay. Bago pa man magpakilala si Dino, sumingit na si Jessica. He's my assistant, Dino. Also, he's my driver. Nakahinga ng maluwag nang marinig ang salitang katulong, napabuntong hininga si Avery at sinabi kay Dino, dahil katulong ka, maghintay ka sa labas. Hindi sumang-ayon si Jessica. Bakit siya maghihintay sa labas? May problema ba siya dito kakain? Isa lang siyang katulong. Hindi ba dapat maghintay siya sa labas? O gusto mo ba siyang kumain sa atin? Anong masama dun? Siyempre may problema. Hindi mo ba naiintindihan ang konsepto ng ranggo? Gusto mo ng katulong na kasabay natin kumain, nasaroon ka ba ng isip? Wala akong pakialam sa rank. Si Dino ang katulong ko, dapat kasabay ko siyang kumain sa iisang table.
Ang matatag na paninindigan ni Jessica ay naging sanhi ng pag-aalinlangan ni Avery. Talaga bang katulong mo siya? Oo siya nga. Special assistant ko. Fine. Let him sit, pagsuko ni Avery. Siya ay masyadong pagod upang makipagtalo, nagpa siya na sumama sa kagustuhan ng kanyang anak na babae. Ngunit hindi madaling pabayaan ni Avery si Dino. Nais ni Avery na makita ng kanyang anak na ang isang mababang katulong ay hindi kabilang sa isang high-end na restaurant. Ipapahiya niya si Dino sa paraang aalis siya ng kusa, nahihiya. Nakipag-usap si Avery sa blonde, asul na mata na waiter sa French ng ilang sandali. Tapos, umalis na yung waiter. Maya-maya, bumalik ang waiter na may dalang 3 cocktail na iba ang kulay. Nasa harapan nila Avery at Jessica ang mga pink. Ang kay Dino, na nakalagay sa kanyang harapan, ay isang malalim na asul na karagatan. Kabanata 329 na You're Married. Ang pink cocktail bago sina Avery at Jessica ay pinangalan ng Pink Memories. Ito ay isang karaniwang cocktail na may mababang nilalaman ng alkohol. Tungkol naman sa asul na inumin ni Dino, ito ay tinawag na Shark's Ocean, na may mataas na nilalamang alkohol na maaaring magpatamba ng isang baka. Maaaring hindi alam ni Dino ang pangalan ng cocktail, ngunit ang kanyang matalas na pangamoy ay mabilis na nag-alerto sa kanya na may kakaiba. Hindi ito ang karaniwang pagtanggap sa isang manugang na lalaki sa hinaharap, ito ay isang pukana upang siya ay mabaliw. Si Jessica, na may kamalayan sa Shark's Ocean, ay agad na nagpaalam sa waiter. My assistant has to drive later. He can't have alcohol. Dalhan mo na lang siya ng orange juice. No need, putol ni Avery, saka mariing hinarap ang waiter. Kung hindi siya makahawak ng inumin, ano ang silbi niya bilang isang katulong? Hindi ba ang punto ng isang lalaking katulong na kumuha ng mga inumin para sa iyo sa mga hapunan sa negosyo? Ngayon, ako ang gaganap sa papel ng iyong kliyente at subukan para makita niya kung may kakayahan siya. Tita, lasingin mo ba ako sa unang pagkikita natin? Ano ang tawag mo sa akin? Tita. O inaasahan mo bang mom, ang itatawag ko sa iyo? Sobra-sobra na ang itatanong niyan sa akin, di ba? Bakas sa mukha niya ang pag-aatubili ni Dino. Natigilan si Avery sa sinabi niya. Ang kanyang mga hinala, na napukaw sa kakaibang kaayusan kung saan ang kanyang anak na babae ay nagdala ng isang katulong sa hapunan, ay lumalim. Anong uri ng katulong ang nagpapatunay na maging bahagi ng pagkain ng pamilya? Naghihinala, itinuro ni Avery ang isang mapanlinlang na tingin kay Jessica. Anong nangyayari dito? Wala naman. Komedyante ang assistant ko dati. Nagbibiro lang. Mabilis na tinakpan ni Jessica. Siyempre, hindi ito binili ni Avery. Bumaling siya kay Dino na may masungit na mukha. Nagbibiro ka ba? Anong joke? I'm your daughter's husband. Properly speaking, I should be calling you mom. Gayunpaman, dahil hindi mo ako binigyan ng bonus para baguhin ang paraan ng pakikitungo ko sa iyo, I'll stick with auntie, for now maybe if there's money involved someday, I'll call you mom. Idiot, tumahimik ka. Putol ni Jessica bago pa makapagsalita si Dino. Para pigilan siya sa pagbubuga ng kalokohan, pinasok niya ang isang piraso ng steak sa bibig ni Dino. Umuya ka ng karne. Hindi. I look this good, and you can't bear to let me meet your mom. Kung hindi mo ititigil ang kalokohang ito dito, makakalabas ka na. Kung gusto mong tumigil na ako sa pagiging asawa mo, hiwalayan na natin. Hanggat hindi tayo hiwalay, asawa pa rin kita. Nalaglag ang panga ni Avery sa sahig dahil sa sinabi ni Dino. Sinaman niya ng tingin si Jessica na may seryosong ekspresyon. Opisyal na ba kayong nagpakasal? Hindi. Oo. Itinanggi ni Jessica habang kinumpirma ni Dino, sabay-sabay na nagbigay ng dalawang magkasalungat na sagot. Jessica, anong nangyayari sa mundo? Tanong ni Avery. What's there to explain? Nagpakasal na kami ni Jessica noong mga bata pa kami. Ngayon ay pareho na kaming matanda. Kaya naman, dapat ay mag-asawa na kami, Dino chimed in unabashedly. Kabanata 330 Pagpasok. It was a fake marriage. Walang kwenta. Mabilis na paliwanag ni Jessica. Fake marriage.
Are you trying to play me? Look, I'm a virgin, and I won't be played with. If you say it's fake, then let's go get a divorce. I don't want any part of this. Pekeng kasal. Magpatuloy ka sa paglalaro, at susuyuan kita. Naiinis si Jessica bakit hindi na lang sumunod ang tanggang ito. Wala siyang balak hiwalayan siya. Pero, in a way, ang mga kalokohan ni Dino ay nangangahulugan na hindi na niya kailangang ipaliwanag sa kanyang ina na kasal na sila na may certification. Ang kanilang palitan ay muling ikinagulat ni Avery. Ilang beses nang nagmungkahi ng diborsyo ang batang taga-bayan na ito, ngunit tumanggi ang kanyang anak na babae. Gayun din, ang paraan ng pagtingin ng kanyang anak na babae sa taga-bukid na ito ay kapansin-pansing kakaiba. Tila nagkaroon ng tunay na pagmamahal sa pagitan nila. Hindi kaya na-fall na talaga si Jessica sa country boy na ito. Iyan ay talagang hindi katanggap-tanggap. Ang kanyang anak na babae ay sinadya upang pakasalan sa pamilya Evans, upang pag-isahin ang dalawang makapangyarihang pamilya. Nagdilim ang mukha ni Avery habang mahigpit na sinaway si Dino, bakang bayan ka, taga-probinsya ka, di ba? Sa tingin mo mapapangasawa mo ang anak ko sa walang kwentang probinsya? Imposible. Dapat maghiwalay kayong dalawa. Ang kasal nyo. Walang kwenta ang pact. Walang kwenta ang kasal mo bukas. Avery, I married Jessica, not you. So, it doesn't matter if you asked me to divorce. We can't just separate on a whim. Kung pipiliin namin ni Jessica na hiwalayan ay desisyon niya. Kung hindi sumang-ayon, ang iyong pagpupursige ay walang saysay, sagot ni Dino. Ang linya ng pangangatwiran ni Dino ay nagpagalit kay Jessica na halos manigarilyo siya sa galit. Idiot, what do you mean? Are you implying I'm desperate to marry you? Kung gusto mo ng divorce, fine, let's settle this tomorrow. Bukas. Busy ako bukas. Ikaw. Nang gigigil, kinurot ni Jessica si Dino sa bewang at pinitik, idiot. Si Avery ay hindi isang tanga. Malinaw sa kanya na ang kanyang anak na babae at ang country boy ay nanliligaw sa isa't isa. Tila ang kanyang anak na babae ay ginayuma sa kanya. Kung gusto niyang ayusin ito, kailangan muna niyang harapin ang country boy. Inayos ni Avery si Dino nang mapanlate na titig at sumundot, pera ng anak ko ang habol mo, di ba? Of course, but not just the money. She's so beautiful, and her figure is so stunning. Kahit sinong lalaki mahuhulog sa kanya. Ang sagot ni Dino ay nasiyahan kay Avery. Akala niya ay kailangan pa niyang sunduin ito ng ilang beses para makuha ang totoong intensyon nito, ngunit sa kanyang pagtataka, inamin niya ito sa isang tanong lang. Mabilis niyang nilingon si Jessica na may masungit na mukha. Narinig mo ba ang sinabi nitong batang taga-bayan, Jessica? Hindi lang pera mo ang habol niya, kundi pati na rin ang katawan mo. Ang ganitong klase ng tao ay hamak, latak ng lipunan. Dapat hiwalayan mo siya kaagad, kailangan mong itaboy sa iyong sarili. Tabi. Scam man siya o hindi, kung ano ang gusto niya sa relasyon natin, alam kong malinaw. Ako ang may hawak ng sarili kong kasal, at hindi ko kailangan na mag-alala ka tungkol dito. Determinadong deklara ni Jessica.